gasolina, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo, minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila at 8 pang rehiyon. 8.50 na simula bukas. Mga pasahero, umaalma, umento sa sahod, dapat daw isunod. Pero Palasyo, di nga ba suportado ang wage hike? Pakaraan na mahigit 3 araw. Sunog! Sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa Caloocan, naapula rin. Nagkatensyon pa ng harangin ng mga gwardya ang mga investigador, pati na si Caloocan Mayor Recom Echeverry. Pati Fire Marshal, iimbestigahan dahil lasing umano ng sumiklab ang sunog. Pinatilyo, napagtripan umanong saksakin ng iba pang kabataan sa Taytay Rizal. Patay! Bagong silang na sanggol na isinilid sa grocery bag na isinabit pa sa puno. Bumubuti ang kondisyon kahit kumpirmadong may sepsis. May mga gusto na raw umampon. Nursing graduate na gustong magtrabaho sa UK. Naloko ng faking recruiter sa internet. Bahay at lupa ng pamilya na ibenta nila para makabayad. Mga Pinoy, ano kayang masasabi sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona? Patok pamatid uhaw ngayong tag-init sa malamig. Pero sigurado bang malinis? Banyagang idinitalye ang mga ayaw daw niya sa Pilipinas sa video na kumalat pa sa internet. Nag-sorry. I'm deeply sorry that I've offended some of the people here in the Philippines. Team Ascals na umukit ng kasaysayan sa Philippine football nang bumangatlo sa AFC Challenge Cup. Balik Pilipinas na. Eugene Domingo, wagi sa Asian Film Awards. Again, my name is Eugene Domingo. Yes, I am very famous. Nahalikan pa ng Hong Kong superstar na si Andy Lau. At mga patok na outfit ngayong tag-init. Alamin! Kumakalat po sa internet ang video na yan ng isang banyaga na ang pamagat po niyan, 20 reasons I dislike the Philippines. 20 dahilan kung bakit ayaw niya ang Pilipinas. Pero ngayon, ang banyagang nasa video ay nagsosorry sa mga Pilipino at nagpaliwanag pa. Ito naman ang patunay ng kalibre ng mga Pinoy. Si Eugene Domingo, panalo sa People's Choice for Favorite Actress sa online voting ng Asian Film Awards. Paboritong aktor naman si Andy Lau. Si Eugene, ito, hinalikan pa ng superstar ng Hong Kong. Ihatid namin ang buong detalye ng dalawang balitang yan. Maya-maya lamang. Magandang gabi po. Balik na sa 8 pesos at 50 centavos ang pamasahe sa jeep sa Metro Manila at ilang rehiyon sa bansa. Simula po yan bukas. Pero para sa ilang tsuper, hindi pa rin sapat ang 50 sentimos na taas pasahe. Lugi pa raw sila dahil sa panibagong dagdag presyo naman sa mga produktong petrolyo. Live mula sa Quezon City Memorial Circle. Nakatutok si Steve Dalisan. Steve. Mel, Mike, latak o di naman kayo pampalubag loob. Ito yung tingin ng mga tsuper dun sa 50 sentimos na taas dun sa pasahe. Sabi ng gobyerno, Mike, ay pinag-aralan daw nila ito ng gusto at binalanse para sa bawat sektor. Pero sabi ng mga nakausap natin kanina ng mga commuter, partikular na yung mga maggagawa, kasabay daw ng pagtaas ng pasahe at pagtaas din ng presyo ng ilang mga bilihin ay yung pagkakapako naman ng kanilang sweldo. Si
Simula bukas, 8.50 na ang pasahe sa jeep. Ito'y matapos aprubahan ng LTFRB ang 50 sentimos na dagdag pasahe sa minimum fare ng mga jeep na bumabiyahe sa NCR at Regions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Binigyang konsiderasyon daw ang patuloy na tumataas na presyo ng diesel na ngayon naglalaro sa 47 hanggang halos 49 pesos na ang kada litro. Pati na rin ang spare parts ng jeep tulad ng baterya, gulong at iba pa. One time po ito, hindi per kilometro. Para sa atin, na nagiging biktima dito sa pagtaas ng presyo ng krudo, ay ginagawa natin ang lahat para balansyado at pantay-pantay ang pagpasa ng kabigatang ito. Hindi naman na pinapalabi or pinapairal ang interest ng iisa lamang or ng iilan. Pangunawa ang hiling ng gobyerno sa commuters. Sa maiksing destinasyon, piso lang naman daw ang dagdag sa balikang biyahe. Halimbawa sa mga pumapasok at dalawa yung kanilang sakay, piso ito. Ang halaga isang text message, so hindi naman siguro gaano kabigat ito. No? Ang grupong Pasang Mazda, magkahalo raw ang nararamdaman sa matagal na nilang inihihirit na taas pasahe. Kung tutuusin, lugi pa raw sila ng 10 sentimos sa provisional fare increase, lalo't kaninang hating gabi lang, 60 centavos ang muling itinaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Kaya ipagpaumanin daw ng mga commuter sakaling tuluyang maputol ang kanilang pisi at mauwi sa tigil pasada. Well, yung tigil pasada ayaw ko yan hanggat maaari. Kanya nga't kinukuha namin ng usapin sa Popo. Subalit, kung talagang maapektuhan na ang hanay namin at tsuper na mismo ang dadaing, hindi ko na sila mapipigilan. Papunta na kami doon sa punto na yan. Para naman sa piston, ang 50 sentimos, hindi raw sasayad sa kanilang bulsa. Mapupunta lang daw sa krudo, lalo pa't pabakasyon namang estudyante na halos 40% ng mga pasahero. Latak lang ng limos. So sabi, mas mababa pa sa limos. Isang oil price increase lang, wipe out yan kagad. Una nang nanindigan ng palasyo na hindi aalisin ang VAT sa langis. At dahil commuters pa rin ang papasan, sana daw umentohan naman ang sahod ng manggagawa. Dagdagan nila yung sweldo din para pantay lang. Nakaka-epekto sa aming mga estudyante kasi wala na nga kaming merienda. Tsaka bawas rin yun, project namin. Kung tutusin, maliit. Pero kung sa loob ng isang buwan, medyo may kalakihan na rin yun. Pag nahipon. Huling umabot sa 8.50 ang pasahe taong 2008 nung pumalo sa 52 pesos ang kada litro ng diesel. Mike, ayon sa LTFRB ay mananatili itong provisional fare increase na ito hanggat hindi pa nadedesisyonan yung mga nakabinbing petisyon sa kanilang tanggapan. Kaugnay naman sa taas pasahe pa rin sa jeep at hanggat hindi pa bumababa sa hanggang 45 piso yung kada litro naman ng diesel. Doon naman sa mga petisyon na inihain ng halimbawa yung Soloboa, yung Southern Luzon Bus Operators Association, yung Imboa, yung Intercity Bus Operators Association at yung Provincial Bus Operators Association, ang sabi ng LTFRB dyan ay tapos na yung kanilang pagdinig pero hindi pa nila masabi kung kailan nila ilalabas yung desisyon. Doon naman sa petisyon ng isang grupo ng taxi na itaas yung flag down rate mula 40 pesos hanggang 50 pesos ay sisimulan pa lamang daw nilang dinggin yan sa darating naman na Abril. Habang yung MRT at LRT, doon sa pakikipag-usap natin kanina kay DOTC Secretary Mar Rojas, ang sinabi niya may umiiral na moratorium kaya't makakaasa yung mga commuter, yung mga suki ng MRT at LRT na wala pang magaganap na taas pasahe. Mike? Maraming salamat, Steve Dailisan. Tuloy naman ang pangangalampag ng mga militante sa mga kumpanya ng langis na muling nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo at mukhang hindi pa matatapos ang mga dagdag presyo. Ayon po sa Department of Energy, paakyat pa rin ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maagang sumugod sa isang estasyon ng Caltex sa Quezon City ang grupong Kadamay para iparating ang kanilang pagkadismaya sa panibagong round ng oil price hike. Hiling din nila ang pagbasura sa oil deregulation law, pero patikim pa lang daw ito. Iparamdam ang galit ng taong bayan! Ang grupong Kilusang Mayo 1 o KMU naman sa opisina ng Shell sa Makati nagpahayag ng pagkadismaya. Ang malalaking kumpanya kasi ng langis ang unang nagpatupad ng panibagong taas presyo. 70 centavos sa kada litro ng unleaded gasoline, 60 centavos naman sa diesel at kerosene. Mula nitong Enero, nasa 6 pesos at 55 centavos na ang tinaas ng gasolina, na naglalaro sa 58 pesos at 45 centavos ang average price. Halos 4 na piso naman ang itinaas ng diesel, na nasa 48 pesos at 70 centavos ang average price sa ngayon. Pero tila hindi pa tapos ang pagbigat ng pasanin ni Juan de la Cruz.
Ayon sa DOE, paakyat pa ang takbo ng kalakaran sa world market. Ganun pa rin, no? Tension pa rin sa Iran. May mga actual na supply outages. Yung weak dollar, isa siya sa nag-trigger ng ng price increase kasi yung mga may dollar na maraming dollar, ginagamit nila to buy oil. Wala naman daw tayong magagawa dahil bukod sa umaangkat lang tayo, hindi pa tapos mag-imbak ng langis ang mayayamang bansa. Ay talagang height of winter ngayon sa Amerika, sa Western world. You have to expect the strong demand on oil, and that will push up the price. Kaya maging ang inihirit na pag-alis ng value-added tax sa produktong petrolyo, hindi talaga uusad maging sa Senado. Pag ibinaba mo naman ang VAT, the other requirements of government will suffer. Then ang mga taong bayan, iingay, walang sapat na pera para sa edukasyon, walang sapat na pera para sa depensa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Sa iba namang balita, sa wakas natapos na kaninang umaga ang sunog sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula pa yon nung Pambiyernes ng gabi. Kaya naman magsisimula na ngayon ang tinatawag na Interagency Task Force na alamin kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutukway si June Veneracion. June. Mike, eksakto alas 7:25 ng umaga kanina nang magdeklara ng fire out sa Ever Gotesco Grand Central. Mahigit 3 araw yan mula nang sumiklab ang apoy sa loob ng nasabing mall dito sa lungsod ng Caloocan. Ngayong naapula ng apoy, nagsimula na rin mag-imbestiga ang Interagency Task Force o IATF sa sunog na tumagal ng mahigit 3 araw. Pero nagkainitan nang di agad pinapasok ng security personnel ng mall ang ilang miyembro ng IATF. Nang makapasok na ang buong team ng IATF, nagsimula na ang kanilang unang araw ng investigasyon. Ang ating focus ng ating investigation is to determine the real cause of the fire. So it might be accidental, it might be there is negligence there, it might be there is an angle of intentional fire. So we will all look at all possible angles. As of this time, we are not discounting the possibility of an intentional fire. Di lang mga taga-IATF ang naharang. Maging si Caloocan City Mayor Recom Echeverry, hinarang din daw ng 2 gwardyang ito nang lumapit ang alkalde para silipin ang binahang basement ng mall. Dinisarmahan ng 2 gwardya at nasermonan pa ng isang opisyal ng PNP. Siyempre yung mga pulis. Dito, ang trabaho natin magserbisyo, kayo at saka kami. So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano ha? Okay? Sige. So i-retrain, i-subject mo sila for retraining ha? Hindi na yan mag-duty bukas. Ayun pa lang, Ayon sa mga nakapasok sa loob ng mall, delikado pa rin doon dahil sa mga nakalambiting bakal. Madilim at mausok din daw kaya pahirapan ang trabaho ng mga investigador. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sabi ni Chief Superintendent Santiago Laguna ng BFP-NCR, iniimbestigahan din ang Fire Marshal ng Caloocan City na si Superintendent Oscar Diasis dahil napakatagal bago naapula ang apoy at dahil sa report na lasing daw ito nung Biyernes ng gabi kung kailan nagsimula ang sunog. Itinanggi na ito ni Diasis kahapon. At habang di pa tapos ang investigasyon, mukhang di pa rin papapasukin ng mga tenant na gustong kunin ang mga gamit nilang pwede pang pakinabangan. Pinatawag sila ng mga taga-Ever Gotesco pero para ipaalam na kailangan nilang magsumite ng mga dokumento sa BFP gaya ng Affidavit of Loss, Mayor's of Business Permit, Certificate of Registration mula sa DTI, Fire Safety Inspection Certificate at Insurance Policies. Siyempre makapasok sa loob para di ma-secured namin kung ano pa yung mga hindi na damage sa amin. Ma-secured kung ano pa yung mga kailangan naming i-pull out. Kami rin, tsaka medyo mahirap nga lang itong mga requirements na to kasi it takes time. Ayon naman sa Ever Gotesco Malls, bagamat ayaw daw nilang pangunahan ng investigasyon, di naman daw sila nagpabaya. Bukod daw sa kahandaan nila sa panahon ng sunog tulad ng pagsasagawa ng tao ng fire drill, regular din ang inspeksyon nila sa mga tenant. Nagto-conduct tayo every time ng inspection, lalo na sa mga open wirings. Pagdating naman doon sa mga
exhibitors na hindi sumusunod doon sa policy ng mall, binibigyan namin sila ng temporary store closure until such time na makapag-comply sila sa policy ng mall. Mike, good news maski pa paano para sa mga tenants. Sabi nitong Interagency Task Force, sakaling matapos sila ng maaga ang isang particular area o isang particular na palapag ay maaari nang papasukin doon itong mga tenants. Samantala, katatanggap lang natin itong balita na ito, Mike, mula kay Chief Inspector Renato Marcial, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection National Capital Region. At ang sabi niya, effective today, ay relieve na si Superintendent Diasis bilang Fire Marshal ng Caloocan City. Ang utos daw ay nanggaling daw mismo kay DILG Secretary Jesse Robredo. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Mga kapuso, Marso ang tinuturing na Fire Prevention Month o buwan ng pag-iwas sa sunog. Pero sa Metro Manila, hindi lang tuwing Marso may pinakamaraming sunog. Lumalabas sa pag-aaral ng GMA News Research na sa nakalipas na 12 taon, mula Enero hanggang Abril, naganap ang pinakamaraming sunog dito sa Metro Manila. Sa 6 na taon, ang buwan ng Abril ang may pinakamaraming sunog. Pumapangalawa lang ang buwan ng Marso. Sinalubong naman na maraming sunog ang pagpasok ng mga bagong taon noong 2009 at 2010. Noong 2001 naman, nag-alab ang buwan ng pag-ibig, Pebrero. Mula taong 2000 hanggang taong 2011, nagkaroon na mahigit 40,000 sunog sa Kamunilahan. 772 ang nasawi sa mga sunog na yan. Ang halaga ng pinsala, halos 13 bilyong piso. Ibig sabihin, mga kapuso, sa kada 55 sunog, may isang namatay. At kada 17 sunog, may isang nasugatan. At sa bawat sunog, mahigit 300,000 piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pagdating naman sa sanhi ng mga sunog, nanguna ang problema sa kuryente. Isa sa kada 3 sunog sa Metro Manila ay dahil sa problema sa kuryente. Pero ito ang napaka-agaw pansin na datos. Alam nyo ba, mga kapuso, na isa sa bawat 17 sunog sa Metro Manila ay ang sanhi tinapon na upos ng sigarilyo? Ngayong Fire Prevention Month, huwag na nating hintayin na tayo pa mismo masunugan para matutunan ng leksyon. Ang kailangan lang ay simpleng kaalaman para makaiwas sunog, tulad ng wastong pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Ibinalita namin kagabi ang tungkol sa bagong silang na sanggol na natagpuan sa grocery bag na nakasabit sa isang puno. Bumubuti na raw ang lagay ng sanggol kahit pa tinamaan siya ng sepsis. May mga nagnanais na rin daw umampon kay Baby Girl X. Nakatutok si Jamie Santos. Inabutan namin tinitignan ng doktor si Baby Girl X sa East Avenue Medical Center. Ang isang buwang sanggol na natagpo ang nakasilid sa isang grocery bag at nakasabit sa isang puno sa Teachers Village, Quezon City. Magandang balita raw ayon sa mga doktor dahil bumubuti na ang lagay ni Baby Girl X. Malakas na rin daw itong uminom ng gatas at umiyak. Magandang senyales daw ito para sa bagong silang na sanggol na tinamaan ng sepsis matapos maharap sa maruming environment pagkapanganak. May tuturing nga raw survivor si Baby Girl X. Mukhang papunta tayo sa magandang kondisyon ng kalusugan niya. Despite sa pinagdaanan niya, nagre-recover naman siya ng mabilis. Nagre-responda nga rin daw ito kapag may kumakausap sa kanya. Gumiti nga ito ng aming lapitan at kausapin. Matapos nga raw maibalita ang nangyari kay Baby Girl X, may tumawag na raw sa ospital at naghayag na nais nilang ampunin ng sanggol. Pero paglilinaw ng DSWD, may prosesong dapat pagdaanan ng nais magampon kay Baby Girl X. Sa kasalukuyan, hindi pa rin batid ng Department of Social Worker and Development o DSWD kung sino ang mga magulang ng bata. May binabanggit po sila na 3 na potential nga daw po na ine-express yung willingness na i-adopt yung baby. Kung may intention talaga sila na i-adopt yung bata, magdadaan po sila muna sa proseso. Meron po kasi tayong process na 3 months na titingnan po natin kung sino po yung kamag-anak. Sa ngayon ay wala pa rin daw lumalapit at nagkiklaim sa sanggol. Samantala, mananatili pa ng ilang araw sa ospital ang sanggol at saka ililipat sa pangangalaga ng DSWD kapag maayos na ang kondisyon nito. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Meron tayong balita mula sa Taytay Rizal. Patay ang isang binatilyo matapos siya umanong makursunadahan, saksakin ng isang grupo ng mga kabataan. Si Jay Sabalne, Naka-Alerto 24. Naiyak na lamang si Nanay Jocelyn sa sinapit ng kanyang 15 anyos na anak na si Justin Mark Zuniga.
na napatay matapos pagtulungan ng isang grupo ng mga kabataan alas 2:30 na madaling araw sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Nakauwi na raw kasi ang anak sa bahay nila alas 8 kagabi, ngunit umalis ulit. Ayun na nga po, wag nang lalabas. Hindi nga po nagpapigil kagabi, umalis pa rin po. Kwento ng kasama ng biktima, naglalakad silang 4 na magkakaibigan sa Taytay National Highway para ihatid pa uwi si Zuniga. Nang bigla na lamang silang pinagbabato ng mahigit 12 teenager. Pagkatras po namin, nabol na kami, di na kami nagano. Kasi sabi namin, trip na yan, tara, sibat na. Sabay ko tong nasaksak. Ako, kinalabit ko pa nga bilisang pagtakbo. Iwanan mo na yung chineres mo kung gusto mo mabuhay. Tapos nung di niya binitawan. Hanggang sa dito kami nabot. Duguang bumalagta si Zuniga sa bakanting lote sa tabi ng Taytay Cockpit Arena. Yung biktima ay nagtamo ng tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Mabilis na nagsitaka sa mga salari, kaya ang pakiusap ni Aling Jocelyn sa mga kabataan. Sana makinig na sila sa magulang nila. Patuloy ang follow-up operations ng Taytay Police sa naturang insidente. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Matapos ang 6 na taong pagtatago, arestado ang isang dating pulis dahil sa kasong pagpatay noong pang taong 2005. Bukod sa pagpatay, posible ring sampahan ng kasong pagtatago sa batas ang suspect, si Haji Rieta, naka-alerto 24. Sa cellphone video na ito, pinasok ng tropa ng Quezon City Police District ang chapel na ito sa St. Peter's Quezon Avenue mag-alas 11 kagabi. Napag-alaman kasi ng pulisya, dumalaw rito sa isang pumanaw na kaibigan, si dating pulis Caloocan PO2 Jesse Carandag. Mahigit 6 na taon na doon nagtatago si Carandag matapos makasuhan ng murder sa Tondo, Maynila noong 2005. Kaya nang makuha ang impormasyon, sumugod sa chapel ang mga kaanak ng biktima ni Carandag. Pero umabot ng 3 oras bago tuluyang napasok ang loob ng chapel. Nagkulong daw kasi ang inaarestong si Carandag. Nagka-tensyon pa lang dumating ang pamilya ng nakaburol. Wala akong mawawala dyan. Ay, nako! May gamit kami dyan. Sino pumasok dyan? May gamit kami yan. Ano, shirt na gamit natin. Nagalit ang pamilya ng nakaburol. Hindi na raw kasi ginalang ang burol ng kanilang anak. Pero sa kabila ng kaguluhan, nahuli rin ng pulis si Carandag. Tumanggi naman ito magbigay ng pahayag. Naiyak naman sa tuwa ang ina ng biktima. Nabagal na rin yun. Maraming salamat po kay Lord. Pero ang ilang kamag-anak ng biktima, galit pa rin. Tingin nakuha niya na yung katarungan. Nakuha niya na yung katarungan. Okay na kukuha na yung katarungan namin. Basta sabi niya sa suspect. Dapat din mamatay siya. Ay, yung murder case na meron siyang, malamang yan ay convicted by absentia yan. Bagaman kasamahan daw sa pulisya, nararapat lang daw na harapin ni Carandag ang kaso. Nasa kustudiya na ng QCPD Station 10 ang suspect. Haji Rieta, nakalerto. Nangalampag sa tanggapan ng Commissioner Higher Education ay ilang miyembro ng National Union of Students of the Philippines. Pinoprotesta nila ang hirit na taas matrikula ng mahigit 300 universidad at kolehiyo. Nagnoy-noying pa ang mga militanteng estudyante. Ang panawagan nila, ibasura ng CHED ang hiling na tuition hike. Lalo pat katataas pa lang daw ng matrikula nitong school year 2011-2012. Nag-high na sila ng reklamo kaugnay nito. Masusi naman daw yung pag-aaralan ng CHED. Hopefully, through filing the complaint with CHED and through another dialogue, we'll be able to push CHED to really reject the application for tuition fee increases. Para sa mga estudyanteng gustong kumita ngayong bakasyon at magkaroon pa ng karanasan sa trabaho, pwedeng mag-apply sa summer job na alok ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Yan ang tinutukan ni Micaela Papa. 16 anyos pa lang si Kenneth Valenzuela, ngunit bilang panganay, pasan na niya ang responsibilidad ng pagtataguyod sa kanyang pamilya. Na-stroke kasi ang ama at di makapagtrabaho. Ang ina naman, teacher at minsan kinakapos ang sahod sa pag-aaral nilang 3 supli. Kaya laking pasasalamat niya sa Katukayong Lungsod na sa ikalawang taon ay napabilang siya sa Special Program for Employment of Students o SPES.
Noong nakalipas na summer, 13,000 ang kinita niya sa 40 araw ng summer job. Natutunan ko maging masipag sa ginagawa ko, maging matyaga kasi once na nagkaroon ka ng katamaran sa katawan, hindi mo matatapos yung kailangan mong gawin. Nag-spes rin si Alfred at ngayong graduate na at naghahanap ng trabaho, lamang na daw siya sa ibang aplikante. Yung mga company, ang hinanap nila yung may work experience. Medyo advantage ako dun sa mga bago pa lang na walang work experience kasi medyo alam ko na itakbo ng isang ka-office, takbo ng paperwork. Sa ilalim ng RA 7323, nagtutulungan ang mga LGU at DOLE na mabigyan ng trabaho ang mga estudyanteng 15 to 25 years old. Kailangan nila because of financial reasons. Mga parents, hindi talaga nila, hindi na sila kayang pag-aralin. Nagiging inspiration nila na kailangan, they must be very strong determination and conviction to fulfill their dreams. 10 pribadong kumpanya tulad ng paper companies at fast food restaurants ang maaaring puntahan ng 2,100 na aplikanteng nakapasa. Tinitiyak namang hindi mapanganib ang work environment at di pinapag-overtime ang mga estudyante. Posible naman makapagtrabaho sa 28 department ng Quezon City Hall ang 350 beneficiaries ng Quezon City SPES program. Kabilang na si Donalyn, isang computer programming major. Sa Quezon City SPES, tinutugma ang trabaho sa kurso ng estudyante. Ano bang tipo ng trabaho ang gusto mong gawin dito sa ngayong summer? Siguro encode na lang po, data encoder. Related po din siya kasi computer literate naman po ako eh. Kaya ganun na po rin kukunin ko. Halimbawa, ang isang bata ay college level at nursing student siya. So dinideploy po namin sa Quezon City Health Department. Ito po ay isang magpapalakas sa kanilang determinasyon o kaya desisyon na pag nakita nila ito pala yung magiging trabaho ko. So, malaking tulong po para sa kanila. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. At sa mga naghahanap ng trabaho gaya ng mga engineer at mga trabahador sa construction, nangangailangan daw ang ilang bansa sa gitnang silangan pati na sa Germany. Pero kakibat ng pagkakataon na yan, oportunidad, ika nga, tila dehado naman ang Pilipinas kasi tayo naman ang nauubusan ng mga eksperto. Nakatutok si Julius Segovia. 5 taon ang graduate ng kursong Electronics and Communications Engineering si Hardy Robles. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang permanenteng trabaho. Kaya gusto na niyang mang ibang bansa. Kailangan ko ng, siyempre, high salary na hindi na po-provide ng dito. Ayon sa POEA, marami pang job orders sa mga bansa sa gitnang silangan, kabilang ang Saudi Arabia, Qatar at Kuwait. Karamihan daw, engineers at construction workers ang hanap. Halimbawa ang Germany, nangangailangan daw ng engineers at scientists ayon sa mga negosyante at diplomat na bumisita kay Vice President Jejomar Binay. Nabuhayan ng loob ang 47 anyos sa si Jesse Jola, isang marine engineer. Hindi raw kasi siya dapuan ng swerte dito sa Pilipinas. Tama, may mga proyekto ang gobyerno. Kaya lang ang nangyayari, yung sa edad ba natin, pagka nag-apply ka, una itatanong sa'yo ang pinag-aralan mo. Pangalawa, yung edad mo. So, ibig sabihin kahit na-qualify ka rin gano'n, tapos ang sisilipin na yung edad mo. Paano ngayon yun? Ayon sa isang labor expert, matagal na raw nararanasan ng bansa ang brain drain. Dekada 70 nang unti-unti raw nagsimulang mga ibang bansa ang mga Pilipino. Bagaman may magandang dulo daw ito dahil sa remittances na nakatutulong sa ekonomiya. Sa huli, tayo pa rin ang talo lalo't kakaunti raw ang bilang ng engineers at scientists sa bansa. Ang problem nga ng Pilipinas ngayon is growing because of remittances, spending. But if your industry sector is not growing, in the future, anong future mo? No country will develop without a strong industrial base. Nababahala rin ng DOST sa pag-aaral sa balutan ng Filipino Science Professionals. Sa kanilang pag-aaral mula 1998 hanggang 2009, aabot sa 16,000 ang bilang ng science and technology workers na nag-abroad. Kaya kapos daw tayo sa mga eksperto sa siyensya at teknolohiya. I think there's reason to get worried because as of now, if we don't attend to this, then it would be very difficult for us to cope with that need. Pero ayon sa POEA, di naman daw ura-uradang makakahakot ng engineers at scientists ang Germany mula sa Pilipinas. Hindi, kasi isa yun sa pag-aaralan din, yung matter ng supply natin dito sa Pilipinas. As well as yung credentials matching nila as to whether their credentials here will be recognized in Germany. Sa huli,
Aminado ang gobyerno na hindi naman daw nila mapipigil ang mga Pilipinong mga ibang bansa, lalo na kung kumakalam na ang kanilang sikmura. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Bagamat bahagya raw dumarami ang trabaho dito sa ating bansa, hindi pa rin daw ito sapat dahil sa kawalan ng social insurance o mga benepisyo para sa mga manggagawa. Sa ulat ng World Bank, 80% ng mga trabaho sa Pilipinas ay ganito ang sitwasyon. Nakatutok si Mark Salazar. Masasabi mo bang dekalidad ang trabaho mo ngayon, kung meron man? Maliban sa sapat ang sweldo mo para makakain, dapat may mabubunot ka kung magkakasakit ka. Dahil ang sabi ng Labor Force Survey ng National Statistics Office, 62% ng ating labor force walang kalidad ang trabaho dahil walang mga social insurance. Maayos ang trabaho ni Jeffrey nung nasa call center siya dahil kumikita siya ng halos 40,000 pesos kada buwan. Kaso wala siyang medical insurance sa loob ng 2 taon niya sa call center. Sa call center kasi, they will giving you na medical card kung regular ka na. Sa call center kasi renewal lang ng renewal, napakabihira lang sila mag-regular. Nagkasakit si Jeffrey sa kidney at kinailangan niyang magpa-dialysis 2 beses kada linggo. Sa pagkakasakit, nawalan siya ng trabaho nang wala man lang ni SSS at PhilHealth benefit. Saan niya kamo nakukuha ang 25,000 na panggamot buwan-buwan? Lumalapit na lang po kami sa mga politiko. Tapos utang sa mga kaibigan, utang sa classmates. Minsan nag-MC ako sa mga event. So yun yung pinagkakataan ko. Biruin mo, nasa middle class pa si Jeffrey ayon sa pamantayan ng NSO sa ganda ng kita niya dati. Paano na lang yung mas marami sa ating kung hindi below poverty line ang kinikita, dikit na sa poverty line. Yan ang tinutukoy ng World Bank na bagamat nadadagdagan ng kaunti ang trabaho sa Pilipinas, 80% naman ng bagong trabaho ay mula sa informal sector at services, gaya ng call center na bihira ang may social insurance. There is a large scope for the government to improve welfare by providing more and better jobs to the Filipinos, increasing real income, and ensuring that everyone participates. Dahil ang pag-unlad raw ng ekonomiya natin, ayon sa World Bank, ay pag-igi ng ekonomiyang hindi nararamdaman ng gaya ni Jeffrey. This is the moment now to address some of the structural reforms that can produce the type of growth that is higher but also includes all citizens. Nagpapaalala lang daw ang World Bank kasi sa loob ng 5 dekada, hindi na umangat sa 1.4% ang ating per capita income o kita ng bawat Pilipino. Habang ang mga kapitbahay daw natin sa Asia, nasa 5% na ang iniangat ng mga mamamayan. Masaya naman daw ang palasyo dahil nabanggit sa World Bank report ang mga programang ipinatupad ng pamahalaan para mapaunlad ng ekonomiya sa bansa, tulad ng mas mahigpit na pagkolekta sa buwis. Magpapatuloy daw ang Aquino administration para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. The World Bank report on the Philippines entitled From Stability to Prosperity for All underlines the efforts of the Aquino administration to push fiscal and institutional reforms. As we continue to move forward towards inclusive economic growth, we agree with the World Bank on the need for reform in key areas which we are acting on. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa ika-32 araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, binusisi kung kailan ba naging pagmamayari ng mag-asawang Corona ang isang condominium unit sa lungsod ng Makati. Pero ayon sa ilang senador, hindi yun ang issue kundi ang perang ipinambili sa naturang condominium. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Ruth Cabal. Ruth. Mike, naging sentro nga ng usapin ngayon kung kailan ba nagsimula yung ownership ni Chief Justice Renato Corona doon sa kanyang The Columns Condominium Unit, kung nung bang panahon na fully paid na ito o nung tinurn over ito sa kanyang asawa. 2004 pa raw kasi nabili ang unit pero 2010 na ito idineklara ni Corona sa kanyang SALN. Under the same
Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ben Slim, manager ng Ayala Property Management Corporation na siyang nangangasiwa sa The Columns, sinabi niyang batay sa master list na hawak niya, August 2009 ang date of acceptance ni Mrs. Cristina Corona sa condo unit nilang mag-asawa. Kaya sinasabi ng depensa walang mali kung sa 2010 SALN lang unang idineklara ni Corona ang unit na ito. 2004 raw nang matapos bayaran ng mga Corona ang unit pero 2006 lang natapos ang construction ng kondo. Ayon kay Carmina Cruz, Customer Relations Head ng Alveo Land na siyang developer ng The Columns, simula June 2008, inabisuhan na raw nila si Mrs. Corona na pwede na niyang tanggapin ang unit. Pero may mga reklamo si Mrs. na may mga diferensya ang unit. When did Mrs. Corona finally accept this condo unit? From my recollection, yes, Your Honor. What I only recall is the last letter of September 3, 2008, and then that it was deemed accepted in June 7, 2008. Actual acceptance? No, there was no actual acceptance. It was only a declaration of the deemed acceptance. Kahit ang ilang senador naniniwalang hindi na dapat maging issue kung kailan nga ba tinanggap ni Mrs. Corona ang unit. Ang issue raw merong 3.5 million pesos si Corona na ginamit niya para makabili ng kondo. If the unit was never delivered, even in 2010, that 3.5 million should still have appeared in his asset side. Otherwise, we have a David Copperfield thing. Now you see it, now you don't. I think we are all confused about this whole thing, but actually it's simple as far as this chair is concerned. We are talking of asset. The asset originally was how much? 3-point-something million. That was transformed into a concrete asset known as condominium. But all along there was an asset that must be reflected in one's SALN. Kung titignan ang SALN ni Corona noong 2003 at 2004, meron siyang cash and investments na 3.3 million pesos. Pero may dineklara siyang liability o utang na 11 million pesos. Mike, bukas ay inaasahang magpapatuloy pa rin ang diskusyon tungkol dito sa mga ari-arian ni Corona at ng kanyang pamilya. Babalik pa kasi yung isang testigo na hindi natapos kanina, si Eulalio Diaz, yung administrator ng Land Registration Authority. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. May sakit ang lead counsel ng depensa, si retired Associate Justice Serafin Cuevas, kaya kahapon pa siya absent sa impeachment trial. Maging ang ilang senator judge at ilang abogado, apektado na rin daw sa mahabang paglilitis. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mahigit 2 buwan ang tumatakbo ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa umpisa ng paglilitis, marami ang nakapuna sa tatag ng pangangatawan ni Senate President Juan Ponce Enrile na 88 years old at ng lead defense counsel na si retired Justice Serafin Cuevas. Pero mula pa kahapon hanggang kanina, absent sa impeachment trial si Cuevas. May vertigo raw siya. Ang vertigo ay isang uri ng sakit kung saan nagugulo ang balanse ng katawan at ang pakiramdam ay umiikot ang lahat ng nasa paligid. Sinasabing mas matindi ito kaysa pagkahilo. We hope he will get well. Yes, I understand he has a vertigo. Yes, sir. That is also our prayer, Your Honor. Just tell him to take Circ. We'll convey that, Your Honor. Yes. Thank you. And do exercise. That will disappear. Pero kahit wala sa Senado, patuloy raw tumututok sa paglilitis si Cuevas. Katunayan, ramdam pa rin daw ng depensa ang pagiging lead counsel niya. He has sent his commentary and we are all going to be guided accordingly. Anong sabi niya sa inyo? Secret. We always try our best to live up to his expectations, which are quite difficult. He's 83 years old. I mean, I'm not even half his age, but I cannot take the rigors of this daily activity here. Is taking its toll on me physically. What more for somebody his age? So we admire his ability to actually carry out and lead the campaign of the defense. Bago magsimula ang paglilitis kada araw, may ritual na raw ang depensa na umiikot kay Cuevas. Before we start with the trial kasi lahat kami kumakamay dyan. Kinakamayan namin si Justice. Oh, Justice energy tayo, energy, ganon. And you see how energetic he is eh.
at his age, no? Huling araw na ng paglilitis sa Huwebes bago mag-adjourn ng Kongreso para sa Holy Week break. Kaya umaasa ang depensa na bago magbakasyon ng Kongreso, muli nilang makakasama si retired Justice Cuevas. Pero kahit ang mga mas batang senator, judge at mga abogado, apektado na rin ng mahaba ang paglilitis. Pagod. Si Attorney Salvador nga, nagpipigil ng hikab ng aming interviewin kanina. Ang isa pong trial kasi talagang minsan nakakapagod. Dahil madetali po ang proseso eh. Minsan kulang kami sa tulog, paputol-putol, minsan may meeting na biglang pinatatawag. Pero tiniyak ng depensa na sobra-sobra pa ang kanilang lakas para pangalagaan ang mga karapatan ng kanilang kliyente at tapusin ang impeachment trial na ayon kay Enrile ay maaaring may desisyon na sa Hunyo. Hindi namin palalagpasin yan beyond the end of our session this year. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Susunod! Usong sakit ngayong panahon ng taginit, sore eyes. Ayan o, aalamin natin kung paano tayo makakaiwas sa malamig na patok na pamatituaw ngayong taginit. Sigurado kaya malinis? Estudyante sa grade 4 sa Ilocos Norte, pinaturaw ng kutsara ng kanyang guro. Nursing graduate na naghahanap ng trabaho. Naloko ng recruiter sa internet. Ang pamilya ng biktima na ibenta ang bahay at tupa para pambayad. At ang banyaga na yan ang gumawa ng video kung bakit ayaw daw niya sa Pilipinas. Nagsorry na. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Some of the people. Na milyong pisong halaga ng ipinusklito smuggled na kagamitan ng nakumpiska ng Bureau of Customs Intelligence Division. Naganap po yan sa Manila International Container Port Terminal. Kabilang sa mga nakuha ang isang mamahaling sasakyan. Si Dante Perello naka-alerto 24. Sports car na Porsche Boxster S na nagkakahalaga raw ng 4.5 million pesos. Ang katabi ni Bureau of Customs Commissioner Rufy Biason, kasama daw ito sa nasamsam ng ahensya matapos iligal na ipasok sa bansa ng Forerunner Multi-Resources Incorporated nitong nakaraang Disyembre mula China. Sana mahinto na yung smuggling para naman mabawasan yung problema namin. Dahil ang layunin ng BOC is makakuha ng revenue para sa gobyerno at mag-facilitate ng kalakalan dito sa ating bansa. Importante kasi na mapakita natin sa buong mundo na trading with the Philippines is good. No? So isa yan sa ating mga objectives. Bukod sa sports car, nasamsam din ang used clothing o ukay-ukay na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso at PVC products na mahigit 1 milyon daw ang halaga. Galing sa China pero para i-malos yung intelligence effort natin, parang medyo tinago. Sir, na-verify na kung sino? Oo. Iniimbestigahan natin yung mga consignee, yung broker nito. Galing naman daw ng Japan ang mga produkto na sinubukan daw ipasok sa bansa ng 3 fictitious o pekeng trading companies. Ayon sa Bureau of Customs, ipinagbabawal ng Republic Act 4653 ang pag-i-import ng sasakyan upang protektahan ang local industry at Executive Order No. 156 dahil naman sa banta sa kalusugan ng mga used clothes. Sasampahan ng kasong paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines ang 3 trading companies. Ipasusubasta naman ang nakumpiskang Porsche at PVC products habang idodonate naman ang mga used clothing sa DSWD. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Ngayong tag-init, patok na pamatid-uhaw ang mga samalamig na binebenta sa mga kalsada. Pero paalala po ng Department of Health, tiyaking ligtas at malinis ang bibili niyong inumin para iwas sa posibleng sakit. Nakatutok si Katrina Son. Mainit na talaga ang panahon. Ang pagpaypay dito at paypay doon. Dagdagan mo pa ng gamit ng payong at shades. Di na raw kayang lunasan ang tindi ng sikat ng araw.
At dahil tag-init na, nagsulputan na ang iba't ibang klase ng inumin at pagkain na talaga namang pamawi ng init tulad na lamang ng mga halo-halo at sa malamig. Ngunit paalala ng otoridad na kailangan nating siguraduhin na malinis ang ating binibili para na rin sa kaligtasan ng ating kalusugan. Si Mang Oli, 7 taon na nagbebenta ng samalamig. Mula sa basta-bastang paghahanda dati at paggamit ng kung ano-ano lang na rekado, nagbago na raw siya ngayon. Maingat, mas malinis daw ang paghahanda niya ngayon. Purified water na rin daw ang gamit niya. Mas lumiit man daw ang tubo niya ngayon, mas ligtas naman daw ang mga suki at maging ang pamilya niya. Kaya lang ang hinabol mo naman, dinadaan lang sa dami rin minsan ng bumibili. Kahit kunti yung tubo, paunti-unti, lumalaki rin pagka marami bumibili. Ang pagbabagong buhay daw ngayon ni Mang Oli, tinantanan na rin niya ang paggamit ng magic sugar na ipinagbabawal na ngayon dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Paliwanag nila, may may residue doon sa katawan. Medyo masama daw yung epekto, ganun. Pagpasok sa katawan, kung magbigay ng sakit, siyempre maging aware ka naman sa paligid mo, sa ibang tao. Kasi buhay namin to eh. Kaya naman sa Maynila, puspusan ang pagbabantay ng Manila City Health Office sa mga naglalako. Binabantayan daw nila na malinis na tubig ang gamit at wala nang nakakalusot na magic sugar. Hinihikayat rin nila ang mga nagbebenta na kumuha ng health certificate. We advocate for the ban of this magic sugar. Means at least mag-secure lamang sila ng mga health certificates para lang masigurado natin as food handlers that they are complying with the standards. Kasi pwede nilang mahawa ang mga tao na bibili ng mga produkto nila. At kung may mga Mang Oli na ngayon ay may malasakit na sa kanyang mga suki, marami pa rin daw ang nananatiling walang paki. Kaya doble ingat at maging mapanuri. Dahil kung basta-basta magtitiwala, baka imbes na maging masaya ang summer mo, sa ospital ang bagsak mo. Kapag tinamaan ka ng sakit na tulad ng typhoid, cholera, diarrhea at dehydration. Sa mga bibilhin ng mga o magko-consume nitong mga sa malamig na ito, if you're not familiar do sa mga tao nagbebenta, wag nang mag-second thought na wag bumili dahil baka naman sa lip na ni-enjoy nyo yung lamig nung binibili nyo, baka magdulot pa ng kapahamakan sa katawan natin. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Karangalan ng pasalubong sa atin ng Pilipinas sa kanilang pagbabalik bansa mula sa AFC Challenge Cup na ginanap sa bansang Nepal. Buong pagmamalaki nga nilang ibinida ang mga medalya na nakuha nila sa pagtatapos nila sa ika-3 pwesto sa naturang torneo. Nakatutok live mula sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay si Rafi Tima. Rafi? Mike, wala pang pahinga ang Team Ascals mula nang ipinalo nila ang kanilang huling laban sa Nepal kahapon. Pero minarapat na raw nilang agad umuwi naman para ibahagi sa sambayan ng Pilipino ang isa ngayon sa kanilang pinakamalaking panalo. Alas 5 ngayong hapon nang lumapag ang aeroplanong sinakyan ng Philippine Football Team na galing pa sa Cebu. Walang direct flight mula sa Kathmandu, Nepal kung saan ginawa ang AFC Challenge Cup, kaya naman kinailangan pa nilang dumaan sa Bangladesh, Hong Kong at Cebu para agad makarating dito sa Maynila. Pero baliwala daw ang pagod sa 16 na oras na biyahe, maiuwi lang ang 3rd place medal na kanilang napanalunan. Sa kanilang pagharap sa media at ilang fans na sumalubong, magiliw pa nilang hinalikan ang kanilang mga medalya. Bukod sa sambayan ng Pilipino, alay din daw nila ang panalo sa mga Ascals na hindi nakasama sa Nepal. Some of those who started the journey with us are not here. Our skipper like Ali Bormeo has an injury. There are some other guys like Anton Del Rosario, Joel Bermejo, Yanti Barsalas. They've been part of this journey, so we also dedicate this particular victory to all of them. It's actually historical because it's the first time that 19th or 20th ranked team has managed to reach the get third place in this tournament. Para marating ang 3rd place finish, tinalo ng Philippine Ascals ang dalawang dating kampiyon ng AFC Challenge Cup na India at Tajikistan. Ang Challenge Cup ang isa sa mga pinakamahalagang football competition sa Asia. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang miyembro ng Philippine team ang pinarangalan ng Golden Boot Award sa pagiging highest scorer sa buong torneo. 6 ang goal na nagawa ni Phil Young Husband sa kabuuan ng kompetisyon. At pag-amin ng Filipino-British striker, alay niya sa kasintahang si Angel Locsin ang sayaw na ginagawa tuwing nakakascore. I was speaking with Angel and she said that I should do something special after the game rather than just hug everyone. So she said to do something, and then and so I dedicated the dance to obviously Angel and then my younger sister Kerry. So. Dahil sa panalo, malaki ang kumpiyansa ni Ascals coach Michael Weiss na maganda ang tsansa ng Pilipinas sa paparating na Suzuki Cup na sunod daw nilang paghahandaan.
with this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Laking pasalamat din ni Chief Ikaligdong sa mga sumuporta sa Ascals. Pero umpisa pa lang daw ito para sa tinagurian ng emerging football team sa rehiyon. Malaking improvement para sa team na ipinakita ng buong team na buong players na makuha yung ganitong Umpisa pa lang ito para sa inyo? Siyempre, umpisa pa lang pero hindi pa tapos yung laban. Keep on fighting for the country na maiba yung Ang Malacanang ay nagpahati din ng pagbati sa Ascal sa kanilang third place finish, lalo na kay Phil Husband na nagkamit nga ng Golden Boot Award. Samantala, agad daw sisimula ng Team Ascal sa paghahanda para sa 2012 Suzuki Cup na magaganap sa Nobyembre hanggang Disyembre sa Thailand at Malaysia. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng iba pang malalakas na players para sumuporta sa kasalukuyang mga miyembro. Kung matatandaan, sa Suzuki Cup unang sumikat ang Ascals matapos silang pumasok sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon noong 2010. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Chika Minute! Nakisaya ang ilang Kapuso star sa pagdiriwang ng Araw ng Davao, habang sa Bataan naman nagpakitang gila si Alger Abrenica sa target shooting. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Target shooting ang bagong kinahihiligan ni Alger Abrenica. Bata pa nga lang daw siya, pangarap na niyang makasali sa ganitong uri ng sport. Hilig ko po talaga. Bata pa lang po ako, hilig ko na po talaga pumutok. Ngayon lang ako pinayagan ng tatay. Nagpakitang gila si Alger sa paghawak ng baril at pag-asinta sa mga target. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong March 24, pinili ni Alger na hindi lang pansariling pangarap ang bigyang katuparan, kundi pati ang pangarap ng ilang kapuspalad na kabataan. Ginanap ang kanyang birthday fun shoot sa Mount Samat Firing Range sa Pilar, Bataan. Ang perang nalikom dito, ibinigay sa pamahalaang lokal ng Pilar para sa mga proyekto nito para sa mga kabataan. Napili ko yung mga bata kasi nga, naniniwala ako kasi na, kumbaga, yun na nga kasi, tradisyon na siya na tumulong sa mga bata. Tsaka mga bata kasi, pag-asa ng kinabukasan natin. Ako po, ang aking mga kasama ay natutuwa sa ginagawa po ng ating pong kaibigan si Mr. Alger Abrenica at nakikita po natin na gusto niya makatulong sa mga kabataan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Pilar. May paalala naman si Alger sa mga kapwa niya nahihilig sa target shooting at pati na rin sa mga gun owners. Learn how to handle yourself. Lalo-lalo na sa mga sitwasyon. Kasi huwag masyadong mainit. Kasi nga, pang araw-araw na buhay. Ang shooting naman kasi, alam natin sports yan, tsaka pang self-defense. Pinasaya naman ng ilang Kapuso stars ang selebrasyon ng 75th araw ng Davao. Dinumog ng fans ang iba't ibang performances ng mga cast ng My Beloved sa pangunguna ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Naroon din sina Fabio Ide at Katrina Halili at iba pang artista na game na namahagi ng ilang giveaway sa mga Davaoeños. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Eugene Domingo wagi sa Asian Film Awards. Nahalikan pa ng Hong Kong superstar na si Andy Lau sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, sore eyes. Problema na naman ngayong summer. Alamin ang mga sintomas at paraan para makaiwas. Lalaking nagasam ng maging nurse sa UK. Nagoyo ng Peking recruiter na nakita niya sa internet. At manyagang nasa videong 20 Reasons I Dislike the Philippines. Nag-story. Deeply sorry that I offended the Philippine nation. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Damang-dama na ang summer kaya hindi na maiwasang makiuso sa kasiyahan sa mga beach at iba pang pasyalan. Pero kung may nauuso man na dapat iwasan ngayong tag-init, yan po ay walang iba kung hindi ang mga sakit katulad ng sore eyes. Nakatutok si Connie Season.
The heat is on ngayong summer season, kaya naman maraming pamilya ang nagtutungo sa mga resort o kaya naman sa beach upang magpalamig. Pero sa gitna ng kasiyahan, dapat alerto rin tayo sa mga sakit na maaaring masagap kapag panahon ng tag-init. At isa na nga rito ang conjunctivitis o mas kilala sa tawag na sore eyes. Ang grade 2 student na si Daniela hanggang ngayon ay magang-maga pa rin ang mata dahil sa sore eyes. Ngayon nga lang raw uli siya makakapasok sa eskwela matapos ang 2 linggong pagkakaroon ng sakit na nakuha raw niya sa loob mismo ng kanilang tahanan. Nahawa po ako. May sore eyes po. Yung bunso ko pong kapatid. Yung una pong nagka-sore eyes yung bunso, sumunod po yung pangalawa. Sumunod na nga po siya. Parang naluluha siya na namumula. Tapos magmumuta na siya hanggang sa susunod na araw, talagang mapulang-mapula na siyang may halong maga. Bagamat isa sa tinaguriang summer disease, all year round daw ay pwedeng magka-sore eyes. At dagdag pa ng mga eksperto, may 3 uri nito. Sore eyes kasi pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng allergy. Pagka allergy, maga yung mata, tsaka mapula. Pagka viral, masakit siya na luha-luha talaga. Tsaka yung mainit. Pag bacteria, may may discharge, may lumalabas na parang nana ang kulay. Kaya sa pagising mo sa umaga, hindi ka makadilat. Ang alikabok at usok ay ilan lamang sa maaaring maging allergen na pwedeng pagmula ng sore eyes. Maaari ring makuha ang sore eyes dahil sa adenovirus o sa madalas na pagkuskus ng mata gamit ang maruming kamay. Kung may sore eyes ka naman at hilig mong kuskusin ang apektadong mata, babala ni Doc, maaari raw itong pasukin ng bakterya na pwedeng maging sanhi ng pagkabulag. Mag-ulcerate yan, magkakaroon na ng mas grabing infection. Kung mabutas yung pinaka-lining ng mata mo, pumasok sa loob, maapektuhan talaga yung eyesight mo. Pagkain ng masusustansya at regular na paghuhugas ng kamay ang numero 1 panlaban sa sore eyes. Pero kung huli na ang lahat at nahawa ka na nga sa tinatawag na summer disease, payo ni Doc, hindi naman nakakatulong yung mga eye drops na yon. Kailangan kasi may gamot talaga. Tsaka kung tumatagal na siya, magpatingin ka na. Connie Season, nakatutok 24 oras. At sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area o namumong sama ng panahon. At yan ay sa Kabisayaan. Namataan 40 kilometro sa timog kanluran ng Maasin, Southern Leyte. Ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na maging ganap na bagyo yan. Pero sa ngayon ay nag-uulan na sa Kabikulan at silangang bahagi ng Visayas dahil sa low pressure area na yan. Sa Albay nga, inalerto na ang mga residente na mag-ingat at maging alerto sa posibleng flash flood o biglaang pagbaha, pati na pagguho o landslide. Inaasahang lalabas ng ating bansang LPA na yan sa darating na araw ng Huwebes. Sa gitna naman ng impeachment trial, inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kaugnay ng paglilitis sa pulong maestrado. Git naman ng ilang senador, hindi sila apektado sa resulta ng naturang survey. Nakatutok si Jam si Santos. 2 buwan nang umuusad ang paglilitis kay Chief Justice Renato Corona. At ayon sa survey ng Pulse Asia, 8 raw sa 10 Pinoy ang nakakasunod sa mga pangyayari sa paglilitis. Pero karamihan sa sinurvey ay nagsabing wala silang alam o kaya ay konti lang ang alam tungkol sa issue. Nang tanungin naman sila kung sa tingin nila ay guilty ba o hindi ang punong maestrado sa mga akusasyong ipinukol sa kanya, 47% ang naniniwalang guilty o may sala si Corona. 5% naman ang naniniwalang inosente ang punong maestrado, habang 43% ang hindi pa desidido. Ayon sa depensa, magandang senyalis ito. Nung nagsimula kami, yung general na pakiramdam ko is parang ang tingin ng tao is talagang guilty na. Pangalawa, tas parang hindi handang makinig. Tapos po yung parang naninimbang pa din sila. Pero po ngayon makikita ko po na bukas po ang ating mga kababayan. Maging ang anak ni Corona na si Carla, natuwa sa kinalabasan ng survey. 1,200 na katao umano ang kinausap ng Pulse Asia para sa survey na may margin of error na plus-minus 3%. Sinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey mula February 26 hanggang March 9 o bago magpresenta ang depensa ng ebidensya laban sa mga alegasyon ng prosekusyon.
Pinuna ni Supreme Court spokesman Midas Marquez ang timing ng survey. Hindi ko rin alam kung yung propriety ng the conduct of these surveys. If this is something that be done, dahil nga meron pa tayong impeachment proceedings ongoing pa. Ayon sa ilang senador, hindi sila apektado sa resulta ng survey. I will decide it according to the evidence and nothing more. Intindihin mo kung ano yung dumadating sa impeachment court at nilalahad doon at kung ano yung mga sagot sa mga nilalahad. Yun dapat ang i-evaluate naming mabuti at we can base our decision on that. The guilt and culpability of the accused, the Chief Justice, will not be determined by surveys or by public opinion. It will be decided by the senator judges individually and collectively. Dagdag ni Enrile, hindi laging tama ang mga survey at nagbigay pa siya ng halimbawa. The classic case of surveys was wrong is the man on the cross. He was the product of a survey. He was judged by a survey. And until now, people are worshiping him. Pero para sa prosekusyon, mahalaga ang mga survey dahil sinasalamin daw nito ang sentimiento ng publiko. Para sa amin, yung reklamo ay hindi naman reklamo ng isang tao. The Chief Justice is accused of betrayal of public trust. And the operative word there is the public. And it is important as to how we see the public in a snapshot. Pero sabi ng depensa, hindi naman daw pasikatan ng impeachment trial. I refer you back to the oath of the senator judges which says, I shall do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, not according to what the Filipino people believe is popular. From our point of view, this is a matter of law and evidence. Tiwala daw ang depensa na pakikinggan din sila ng publiko ngayong sila na ang nagpepresenta ng ebidensya. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, pamilya ng isang nursing graduate napilitang ibenta ang kanilang bahay at lupa para maproseso ang ina-apply ang trabaho abroad. Yung pala, peke ang recruiter. Bata sa Hirona sa Tarlac. Bakit kaya nakukuba at nahuhukot? Formang hindi lang uso kundi komportable ngayong tag-init. Alamin! Dito lang sa 24 Oras. Para sa mga porsigidong makahanap agad ng trabaho, magsilbing babalasan ang kwento ng lalaking ito na umasang makakapagtrabaho bilang nurse sa ibang bansa. Naloko po kasi siya ng isang recruiter na nakapambiktima sa pamagitan ng internet. Nakatutok si Connie Siso. Bahagi ng ating buhay ang internet dahil napapabilis ito ang komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Subalit dapat mag-ingat sa paggamit nito dahil ang internet tinatambayan rin ng mga manluloko. Siya si Dennis, hindi niya tunay na pangalan. Katatapos lang daw niya sa kursong nursing nang mabiktima siya di umano ng email recruitment scam. Noong nakitang email na sabi daw rare opportunity for everyone. So parang naengganyo ako. Tapos nung binuksan ko siya, may sinabi nung nag-send na may opportunity nga daw na magtrabaho tsaka mag-aral din sa UK. Bale, sabi dito, may address na binigay. So pumunta naman ako para tignan lang sana. 100,000 piso raw kada buwan ang naghihintay na sweldo para sa empleyado, kaya naman talagang naengganyo si Dennis sa subukan ito. Pero para magkaroon daw ng trabaho sa United Kingdom, kailangan gumastos ng malaking halaga para sa proseso ng mga papeles. Pinagsikapan ng mga magulang ni Dennis na makalikom ng pera. Nagbigay sila ng down payment na nagkakahalaga ng 170,000 pesos, pero simula lang daw pala yun ng sunod-sunod pang papeles na aasikasuhin at pagkakagastusan. Mahirap yung part na naka-start na kami, tapos ang dami na namin nailabas na pera. Tapos eventually, doon nila sinasabi yung mga additional charges, which is wala na kaming choice kundi magtuloy at maglabas pa rin ng pera. Dahil nga, kung magbaback out kami, mas malaking mawawala sa amin. Isang araw nabalitaan na lamang daw ni Dennis na peking recruitment pala ang napuntahan niya. Pinakamalaking epekto siguro yung na force yung parents ko na ibenta yung bahay at lupa namin sa probinsya
Tapos lahat ng savings nila is nagastos na namin. Tapos may mga kamag-anak pa kami nahiraman. Tapos ngayon parang nakikituloy na lang kami dun sa kamag-anak nung tatay ko. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, marami na silang natatanggap ng mga reklamo sa umunay peking overseas employment offer na ipinadadala sa email. Kaya payo ng POEA, maging maingat at mapanuri. Siguro kung makakatanggap kayo ng mga ganyang email, i-verify sa POEA kung ito ay legal at saka yung mga employer na yan ay accredited dito sa POEA o kaya kung merong agency na involved, tingnan natin kung yun ay lisensyado. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Nag-isa sa paglilitis ang administrator ng Land Registration Authority na pinagmula ng listahan na may 45 ari-arian umano ni Chief Justice Renato Corona. Mula sa Senado, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, iniharap ng depensa bilang testigo sa paglilitis kay Chief Justice Renato Corona ang administrator ng Land Registration Authority o LRA na si Attorney Eulalio Diaz III. Sa kanya nang galing itong kontrobersyal na listahan na 45 ang bilang ng mga ari-arian ni Corona na lumalabas ngayon sa pag-aamin na rin ng prosekusyon na 21 lang talaga, pero iginigit naman ng depensa na 5 lang itong pag-aari ni Corona. Kaya naman nagisa itong si Diaz na mga Senator Judge kung bakit hindi siya naging maingat sa paglalabas ng naturang listahan. Sa kanyang pagtestigo, ipinaliwanag ni Diaz kung paano niya nabuo ang listahan ng 45 ari-arian. Ito raw ang lumabas sa computer search sa kanilang database nang itype ang mga pangalan ni Chief Justice Renato Corona, asawa niyang si Cristina, mga anak na sina Francis, Sharina at Carla, at asawa ni Carla na si Constantino Castillo. May mga lumabas sa search na hindi naman nakapangalan sa mga Corona. Agad daw na isinumite ni Diaz ang listahang ito kay Tupas 1 o 2 araw matapos itong hingin sa kanya ng lead prosecutor. Pero hindi natuwa ang ilang senator judge sa ganitong proseso ng LRA sa paglalahad ng mga ari-arian ng punong maestrado. You know, I am bothered by this aspect of the proceedings. The cavalier attitude of the administrator and the prosecution. I mean, that is the system that you adopt in the National Land Authority? For the search. It's so careless. Prosecution, you already mentioned to media that Chief Justice Corona had 45 properties, you know? First of all, Your Honor, we are not certifying that all of these properties are owned by the Chief Justice. What we submitted, Your Honor, are 45 documents as we have previously presented, Your Honor. It is not our function. Sabi ni Diaz, hindi na niya sinertify nga ang mga ari-arian dahil hindi naman yun bahagi ng hinihingi sa kanila. Paliwanag ni Tupas, ang listahan ay ginamit nila para makahingi ng subpoena sa impeachment court. Sinalag din niya ang sinabi ni Senador Arroyo na nilinlang nila ang publiko. We did not mislead the public by attaching Annex A, which is the Land Registration Authority letter. We have every reason to believe the authenticity of these documents, and we attach it in good faith. Sa pagtatanong din ni Senador Jinggoy Estrada sa testigo, lumabas na may ugnayan siya kay Pangulong Noynoy Aquino. Of the President? In grade 7, Your Honor. In grade school, not in high school. Bukas, Mel, ay nakatakdang magpulong ng prosekusyon at ng depensa bago ang pagpapatuloy naman ng paglilitis para pag-usapan at plansyahin kung ilan nga ba talaga ang ari-arian ng punong maestrado. At pinababalik din, Mel, itong si Diaz ng korte para naman sa cross-examination. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Karaniwan sa isang bata ang minsang madapa, minsang masugatan, minsang malaglag. Ngunit bakit kaya ang minsang pagkalaglag ni Melvin sa kanilang kubo ay nagdulot sa kanya ng pagkahukot o pagkakuba? Panoorin po ninyo. Sa kaunting galaw lamang, matinding pananakit ng katawan na ang nadarama ni Melvin.
Ang mga paa hindi na maikilos at sadyang nangangatog. 2 taon ang tila parusa kay Melvin ang hindi matukoy na karamdaman na ipinagpapalagay na nagsimula lamang sa kanyang pagkalaglag sa kubo. Inutusan ng tatang nila, nag-uunahan silang kumuunan, siya nagpunta. Ngayon, papanaog daw, nauna yung unan, sumunod siya. 1 linggo matapos ang sakuna, nakadama ng pananakit ng likod ang bata. Nadala lamang sa isang manghihilot ang bata matapos ang 1 buwan. Nang dumating ang kanyang ina mula sa pamamasukan sa Pangasinan. Masakit sa akin, ma'am, na mawali sa anak ko dahil namatay po yung asawa ko. Kaya po naghanap buhay, malaking pagsisisi nga. Ang tanging pagkakataon lamang na nadala ang bata sa doktor ay dahil sa kanyang ubot-sipon at pananakit ng tiyan. So wala pang talagang thorough check-up dun sa condition niya ngayon. Kasi medyo komplikado na yung kaso niya ngayon. Kasi medyo naapektuhan na yung ibang parte ng katawan niya. Walang espesyalista na maaaring tumingin sa kalagayan ni Melvin sa Herona sa Tarlac. Kaya't minabuti naming dalhin siya sa Maynila. Isang orthopedic surgeon ang agad naming nilapitan. More common areas na mababali pag nahulog ka will be the lower spine, not the area na nagpinoprotect ng ribs. We also saw a big hump dun sa kanyang likod, the upper back. Probable spinal cord compression. Ayon sa pangunang pagsusuri, maaaring may Pott's disease o tuberculosis of the spine si Melvin. If this turns out to be POTS or TB of the spine, we'll be needing at least a year of medications for him. Everybody na nakatira dun sa bahay ng kid kailangan treat for TB. Kasi kids do not get TB from other kids. They get it from adults. Para lubos na matukoy at matiyak ang karamdaman ni Melvin, kailangan niyang sumailalim sa MRI. We'll be needing an MRI. An MRI is a way of determining what's happening on the spine, on the nerve, on the disc, and the surrounding areas. Tulungan niyo pa kami pang paggamot kasi po masakit yung likod ko sa barokong po. Ngayong linggo po ay sasailalim si Melvin sa MRI at kapag nakuha na po ang resulta noon at natukoy na ang kanyang sakit at saka lamang po natin malalaman ang mga susunod na hakbang at kung ano ang kanyang gamutan. Maraming salamat po kay Dr. Joseph Kit Sison ng East Avenue Medical Center. Samantala sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay Melvin, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com. Eugene Domingo nang ibabaw ang pagiging komedyante sa pagtanggap niya ng People's Choice for Favorite Actress Award sa Hong Kong. At ano nga ba ang formang in ngayong summer? Alamin sa pagbabalik ng 24 oras. Bukol at sugat sa ulo ang inabot ng isang estudyante sa grade 4 sa Labag, Ilocos Norte. At yan ay matapos tamaan siya ng kutsara na ibinato o mano ng kanyang guro. Ang kwento ng ina ng bata, dumurugo pa ang ulo ng anak niya nang umuwi galing eskwelahan. Agad daw pinuntahan ng ina ang guro pero nauwi raw sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Giit daw ng guro, maingay ang mga bata. Kaya niya nagawang mambato at malas lang daw ng bata dahil siya ang natamaan. Nagkaayos din ang kabilang panig matapos pamakitan ang pulong guro. Nalulungkot nga ako na nangyari ito. Ang advice ko sa mga teachers habaan ang pasensya at mahalin ang bawat bata. Matapos ulanin ng batikos ay nagsorry na ang isang banyaga na nagdetalye sa isang video ang mga dahilan kung bakit ayaw niya raw sa Pilipinas. Hindi raw niya sinasadyang mapanakit o makapanakit ng damdamin ng mga Pilipino dahil sa ginawa niyang video. Narito po ang pagtutok ni Julio Segovia. Naging usap-usapan ng video na ito ng isang Amerikano na kumalat sa internet kamakailan. Ang titulo, 20 Reasons I Dislike the Philippines. Ang mga bagay na hindi raw fun in the Philippines, inisa-isa niya. Gaya ng mga comfort room na walang tissue paper. They're not comfortable. They're uncomfortable.
At lubak daw sa kalsada na ang solusyon ay pagtatakip ng drum. Sa dulo ng video, ganito pa ang kanyang sinabi. The Philippines is a beautiful place at the end of the day. It's filled with over 7,000 islands, friendly people. The food isn't so good, it's a bit noisy, and it's really dirty. So if you're planning on staying for an extended period of time, be prepared to be pissed off. Kaliwat ka ng batikos ang inani ng video sa Facebook, Twitter at iba pang social media. Ngayon, ang bida sa naturang video na si James o Jimmy Siska, nag-sorry na. I'm deeply sorry that I offended the Philippine nation and more specifically the Cebuanos that have been so nice to me over the years. Paliwanag ni Siska, hindi raw niya intensyong makapanakit sa videong ginawa. And I'd just like to start by saying that the video that I hosted was never made to attack or put down or to hurt or to let down some of the people in this wonderful and beautiful nation. Hindi rin daw niya inakalang didibdibin ng marami ang nilalaman ng kanyang video. It saddens me that so many people took it to heart, took it so serious versus it just kind of the show was just made to point out obvious things that any other person probably would acknowledge and say to themselves or say to their friend, but obviously not take the steps that I took and put it in a video. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Muling pumirma ng kontrata sa GMA Network ang 24 Oras anchor at Executive Vice President at COO ng GMA Kapuso Foundation na si Mel Tiangco. Kasama sa contract signing sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon, President and COO Gilberto Arduavid Jr. at Executive Vice President Felipe S. Yalong. I cannot think of Channel 7, lalo na sa primetime news natin, without Tita Mel. Bukod sa marami niyang kontribusyon sa ating mga programa, nandun din siyempre ang kanyang pagiging muka at puso ng ating foundation. Hindi raw masusukat ang naiambag ni Mel Tiangco sa larangan ng pagbabalita kung kaya't karangalan na mananatili siya sa Kapuso Network. Para naman daw kay Mel, wala na siyang maihiling pa sa kanyang pagiging kapuso. They have given me so much trust. I've never felt so wanted and so needed and so loved in all the years in my career, except here at GMA. So this is really, ito na ang home ko eh. Ito na talaga. Inilala naman ng FemaleNetwork.com si Mel Tiangco bilang isa sa 100 Amazing Filipinas. Ngayong International Women's Month, isa siya sa mga itinanghal na Warriors for a Cause. Dahil na rin sa kanyang pagtulong sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Ang Kapuso reporter at anchor na si Cara David, kabilang naman sa listahan ng Trailblazers o mga babaeng naghahatid ng katotohanan at pagbabago. Chika Minute! Very happy si Eugene Domingo matapos magwagi bilang People's Choice for Favorite Actress sa online voting ng 6th Asian Film Awards. At kahit di nakamit ang Best Actress Award, tila doble pa ang naging panalo ni Uge nang halikan siya ng sikat na aktor na si Andy Lau. Makichika kay Kata Tibayan. Walang mapagsidla ng tuwa si Eugene Domingo matapos manalo bilang People's Choice for Favorite Actress sa 6th Asian Film Awards sa Hong Kong kagabi. Habang nasa entablado, umiral pa rin ang pagiging komedyante ni Eugene at napatawan niya ang ilang bigating artista sa Asia. Again, my name is Eugene Domingo. Yes, I am very famous.
Tila na starstruck pa si Uge nang halikan siya ng aktor na si Andy Lau ng Hong Kong na tinanghal bilang People's Choice for Favorite Actor. They asked me, who will we vote for Best Actor? We do not know anyone from Hong Kong. So I said, why don't you vote for Andy Lau? See? Si Andy Lau yung katabi niya. Oh my God, let's make a movie! Naku, Diyos ko, nawala nga ako sa sarili ko. Sinamantala ko na. Marami ang humanga kay Eugene sa pagganap niya sa indie film na Ang Babae sa Septic Tank, kung saan nakuha rin ang nominasyon ang screenplay writer nito na si Chris Martinez. Alay daw ni Eugene ang karangalan para sa lahat na sumuporta sa kanya sa online voting, lalo na sa mga kasamahan niya sa industriya. Sa sobrang kasiyahan, baka raw itabi pa niya sa pagtulog ang nakuhang tropeyo. Pero ibibigay daw niya ito sa kanya alma mater, ang University of the Philippines. Sa akin lang naman kung talagang ang panalangin ko kung makakauwi ako ng tropeyong ganito galing sa Asian Film Awards, talagang hindi ito akin. Ito ay para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. I really want to bring honor to our country. Panalo tayo. Sa inyo ito. Wagi rin ang Pinay actress na si Charmaine Buencamino bilang Best Supporting Actress sa kanyang pagganap sa pelikulang Ninyo. Pinasalamatan niya ang kanyang asawa na kanyang lucky charm. Kabilang din sa mga nominado ang sikat na Thai actor na si Mario Morer sa Best Supporting Actor Award. Nagkwento pa nga ito na bibisita uli siya sa Pilipinas para sa shooting ng kanyang bagong pelikula. Excited na raw siya makakain muli ng mga putahing Pinoy tulad ng adobo. At posible raw na magstay siya rito ng kalahating buwan at pumunta sa Boracay. Many people told me it's so beautiful here. I love you, my Filipino fans. I love you very much. See you in 2 months? See you in 2 months. How long are you going to stay? Katatibayan updated sa showbiz happenings. Nagkaayos na sina Maricel Soriano at ang mga dati niyang kasambahay na nagreklamo sa aktres nung nakaraang taon. Una rito ay nagsumbong ang dalawang kasambahay na sinaktan at hindi raw sila pinasweldo ni Maricel. Pero matapos daw ang mapayapang pag-uusap ay nagkasundo na ang dalawang partido na tapusin na ang nangyaring hidwaan. Ang insidente ay bunga lang daw ng hindi pagkakaintindihan dahil sa bugso ng kani-kanilang damdamin. Ngayong summer, di lang dapat fashionable ang forma, kundi komportable din. Ano nga ba ang mga in and out ngayong tag-araw? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Marami ang excited na sa bakasyon at patunay ang summer is more fun in the Philippines. Dapat swak din ang inyong jaforms. Ayon sa ilang eksperto, para maiwasan ang alinsangan at huwag nang mahimatay sa gitna ng tirik ng araw, dapat breathable o pwedeng pasukin ang hangin ng inyong damit. Baduy na raw ang tight-fitting, metallic colors at makakapal na tela ngayong summer. Pati ang mga metal at malalaking mga alahas, itabi muna raw. Nainit kasing tignan kapag nasa arawan. 100% cotton daw ang thumbs up fabric kapag tag-init. Kung mag-aalahas man, siguraduhing subtle at understated ang iyong jewelry. Para mas stylish kung magsuswimming, importante ang fit kaya pwede na ring simulan ang pagdadiet at exercise. You should be comfortable kasi if you're comfortable, then it shows na you're confident, and if you're confident, it shows na you're beautiful. Hindi pa rin mawawala ang matitingkad na kulay at bulaklaking damit, mapalalaki o mapababae. Ayon sa isang international company na nagdidikta ng Color of the Year sa fashion industry, tangerine daw o shades of orange ang mamamayani sa 2012. Pero ang pinaka-importante raw na tip, dapat komportable ka sa iyong suot at siguraduhin lulutang ang inyong personalidad sa inyong mga outfit. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. At yan po ang may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Congratulations, Carmela. Salamat, Miguel. At ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.
walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! 50 sentimos na inaprubahang dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep, pinangangambahang mauwi sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Provisional fare hike, tinawag na pampalubag-loob ng ilang transport group. Presyo ng asukal, posible raw tumaas ng hanggang 4 na piso kada kilo sa Abril. Mga miyembro ng National Union of Students of the Philippines sumugod sa CHED para maghain ng reklamo kontra tuition increase. Mga miyembro ng Interagency Task Force at mga gwardya ng Evergotesco Grand Central Mall nagkagirian sa unang araw ng investigasyon sa sunog. Fire Marshal ng Caloocan, sinibak! Administrator ng Land Registration Authority na pinagmulan ng kontrobersyal na listahan ng 45 ari-arian umano ni Chief Justice Renato Corona, ginisa ng mga senador sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa sports saksi, Philippine Ascals masaya sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas matapos mag-third place sa 2012 AFC Challenge Cup sa Nepal. At ano nga ba ang mga formang in ngayong summer? Saksi! Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng desisyong ibalik sa 850 ang minimum na pamasahe sa jeep. Pampalubag-loob naman ang tingin ng ilang transport group sa provisional fare hike na sisimulan bukas. Saksi si Steve Dailisan. Dahil sa patuloy na pagmahal ng diesel pati na rin ang spare parts ng jeep tulad ng baterya, gulong at iba pa, inaprubahan na ng LTFRB ang hinihingi 50 centimos na provisional fare hike sa minimum fare ng mga jeep na bumabiyahe sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, Western, Central at Eastern Visayas, Western at Northern Mindanao. Halimbawa sa mga pumapasok at dalawa yung kanilang sakay, piso ito. Ang halaga isang text message, so hindi naman siguro gaano kabigat ito. No? Ayon naman sa mga commuter na aking nakausap. Dagdagan nila yung sweldo din para pantay lang. Nakaka-epekto sa aming mga estudyante kasi wala na nga kaming merienda. Tsaka bawas ano rin yun, project namin. Kung tutusin, maliit. Pero kung yung sa loob ng isang buwan, medyo may kalakihan na rin yun. Huwag nahipon. Pero para sa grupong pasang Mazda, kung tutuusin, ay lugi pa rin daw sila ng 10 centimos sa provisional fare increase matapos ang pagpapatupad ng 60 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel ngayong araw. Kaya ipagpaumanhin daw ng mga commuter sakaling tuluyang maputol ang kanilang PC at mauwi sila sa tigil pasada. Well, yung tigil pasada ayaw ko yan hanggat maaari. Kanya nga't kinukuha namin ang usapin sa popo. Subalit, kung talagang maapektuhan na ang hanay namin at tsuper na mismo ang dadaing, hindi ko na sila mapipigilan, papunta na kami doon sa punto na yan. Maging ang piston, sinabing hindi sasayad sa kanilang bulsa ang fare hike. Sa krudo lang daw ito mapupunta. Talo pa raw sila ngayong pabakasyon ng mga estudyante na siyang bumubuo ng halos 40% ng kanilang mga pasahero. Latak lang ng limos. So sabi, mas mababa pa sa limos. Isang oil price increase lang, wipe out yan kagad. Una nang nanindigan ng palasyo na hindi aalisin ang VAT sa langis. Pero ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi lang daw mga commuter ang maaapektuhan ng taas pasahe. Sapul din daw pati ang mga pangunahing produktong ibinabiyahe. Pero ang puntong yan ng TUCP, una ng pinabulaanan ng Department of Trade and Industry. Huling umabot sa 8 pesos and 50 centavos ang pamasahe taong 2008 nang pumalo sa 52 pesos ang kada litro ng diesel. Ang diesel ngayon, naglalaro sa 47 hanggang 49 pesos kada litro. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. Samantala, posibleng tumaas din ang presyo ng asukal sa Abril. Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, hanggang 4 na piso kada kilo ang inaasahang pagtaas.
Saksi si Katrina Son. Kanya-kanya na namang diskarte ang mga Pilipino para maibsan ang init ng summer. May nagpapayong o shades at may panayang pagpaypay. At dahil tag-init na, nagsulputan na ang iba't ibang klase ng inumin at pagkain na talaga namang pamawi ng init tulad na lamang ng mga halo-halo at sa malamig. Ngunit paalala ng otoridad na kailangan nating siguraduhin na malinis ang ating binibili para na rin sa kaligtasan ng ating kalusugan. Para masiguro yan, si Mang Oli na 7 taon nang nagbebenta ng sa malamig. Natural na asukal ang ginagamit imbes na ang magic sugar. Na matipid nga dahil mabilis makapagpatamis pero mapanganib naman sa kalusugan. Paliwanag nila, may kwanda yan, may residue doon sa katawan. Medyo masama daw yung epekto, ganun. Kaya pasok sa katawan, kung magbigay ng sakit, siyempre maging aware ka naman sa paligid mo, sa ibang tao. Problema nga lang dahil bukod sa pagmahal ng asukal ng piso kada kilo kamakailan, posibleng madagdagan pa ang presyo nito ng 2 hanggang 4 na piso kada kilo sa darating na Abril, ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ngayon naman gradual, dahan-dahan yung pagtaas. So, hindi yung nabibigla naman ang public niyan. So, posible itong 44, magiging 45 muna, magiging 46, yung ganon. Bukod sa tamang sangkap ng pampatamis, gumagastos din daw siya sa purified water. Umaasa na lang siyang makakabawi sa dami ng benta. Kaya lang ang hinabol mo naman, dinadaan lang sa dami rin minsan ng bumibili. Kahit kunti yung tubo, paunti-unti, lumalaki rin pagka marami bumibili. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Nag-anilay noy-noying naman ang mga miyembro ng National Union of Students of the Philippines sa Commission on Higher Education bilang pagkondena sa umunoy kawalan ng aksyon nito sa pagtaas ng matrikula. Bitbit pa nila ang reklamo na kumikwestiyon sa tuition hike. Saksi si Maria Bulaklak, ausente. Tuition fee increase na naman! Magbabakasyon na pero ang mga estudyanteng ito nangalampag pa rin sa tanggapan ng Commission on Higher Education. Nagsagawa pa ng noy-noying. Na ito po ay sumusunod sa karakter ng Pangulo na ano pong ginagawa. Patuloy na walang reaksyon, patuloy ang noy-noying. Bitbit ng National Union of Students of the Philippines ang reklamong nilagdaan daw ng daang-daang mga estudyante na ayon sa NUSP ay sumusuporta umano sa kanilang adikain na magkaroon ng pangilang CHED sa pagkontrol sa pagtaas ng tuition at miscellaneous fees. I think hindi naman siguro tama na hinahayaan lang yung schools na magtaas habang every year ang daming dumadrop out, ang daming nagda-drop out ng students because they cannot afford to pay for their education anymore. Ni hindi pa nga raw sila nakahinga sa 10% o halos 36 pesos at 93 centavos per unit na average tuition increase sa patapos pa lang na school year 2011 to 2012 na ipinatupad ng mahigit 300 kolehiyo at universidad. Ang pamilya ni Matt Gaticales, nabibigatan nga raw sa 1,000 pisong matrikula kada unit sa UP na problema pa sa posibleng tuition hike sa mga kolehiyong pinapasukan ng 2 kapatid. Baka raw may matigil sa kanila sa pag-aaral. Nangangamba nga rin po kami mula sa aming pamilya kasi marami po kaming nag-aaral, 3 po kami magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Wala pang tugon sa ngayon ng CHED kaugnay sa inihahing complaint ng NUSP. Pero una nang sinabi ng komisyon na masusi raw nilang pinag-aaralan ang mga petisyon para sa dagdag matrikula at singil. Ako si Maria Bulaklak, ausente ang inyong saksi. Binalot po ng tensyon ang unang araw ng investigasyon ng Interagency Task Force sa sunog sa Ever Gutesco Grand Central Mall na kaninang umaga lang naideklarang fire out. Saksi si June Veneracion. Sa ganitong tensyon na uwi ang pagharang ng mga gwardya sa binong Interagency Task Force o IATF nang unang tangkain pumasok sa nasunog ni Ever Gutesco Grand Central. Yan ay para opisyal ng imbestigahan ng sunog na naideklara ng fire out 80 oras o mahigit 3 araw mula nang sumiklab ito. Sa huli ay pinapasok din sila. Ang ating focus ng ating investigation is to determine the real cause of the fire. So it might be accidental, it might be there is negligence there, it might be there is an angle of intentional fire. So we will all look at all possible angles. As of this time, we are not discounting the possibility of an intentional fire. Maging mismong mayor ng Caloocan na si Rico Echeverry, hinarang ng lapitan niya ang binahang basement ng mall para sana silipin.
Agad dinisarmahan ng 2 gwardya at nasermonan pa. Dito, ang trabaho natin, magserbisyo, kayo at saka kami. Ha? So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano, ha? Okay? Sige. So i-retrain, i-subject mo sila for retraining, ha? Ayon sa mga nakapasok na investigador, delikado pa rin sa loob ng mall dahil sa mga nalambiting bakal, bukod pa sa madilim at mausok. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sinibak naman sa pwesto bilang Caloocan City Fire Marshal si Fire Superintendent Oscar Diasis, alinsunod sa utos ni Interior Secretary Jesse Robredo. Si Diasis ay iniimbestigahan dahil sa bagal ng pagkapula ng apoy at dahil sa report na lasing daw ito na magsimula ang sunog Biyernes ng gabi. Bagay na nauna niyang itananggi. Ang mga tenant naman, di pa rin pinapapasok at pinagsusumitin muna ng mga dokumento sa BFP gaya ng Affidavit of Loss, Mayor's of Business Permit, Certificate of Registration mula sa DTI, Fire Safety Inspection Certificate at Insurance Policies. Siyempre makapasok sa loob para di ma-secured namin kung ano pa yung mga hindi na damage sa amin. Ma-secured kung ano pa yung mga kailangan naming i-pull out. Kami rin, tsaka medyo mahirap nga lang itong mga requirements na to kasi it takes time. Ayaw pangunahan ng Evergotesco Mall sa investigasyon pero iginit nilang di sila nagpabaya. Bukod daw sa kahandaan nila sa panahon ng sunog tulad ng pagsasagawa ng taon ng fire drill, regular din ang inspeksyon nila sa mga tenant. June Veneracion ang inyong saksi. At sa sports saksi, masayang nagbalik Pilipinas ang Philippine Ascals mula sa kanilang 3rd place finish sa 2012 AFC Challenge Cup sa Nepal. Nakamit naman ng striker na si Phil Young Husband ang Golden Boot Award dahil siya ang may pinakamaraming goal sa prestigyosong torneo. Saksi si Rafi Tima. Hawak ang tropeyong Golden Boot Award bilang highest scorer sa katatapos na AFC Challenge Cup. Pinangunahan ni Ascal striker Phil Young Husband ang pagbabalik ng Philippine football team mula sa Kathmandu, Nepal. Ang mga kasamahan, suot naman ang medalyang napanalunan bilang 3rd placer sa prestigyosong tournament, ang pinakamataas na panalo ng bansa sa isang major football game. Bukod sa sambayan ng Pilipino, alay rin daw nila ang panalo sa mga Ascals na hindi nakasama sa Nepal. Some of those who started the journey with us are not here. Our skipper like Ali Bormeo has an injury. There are some other guys like Anton Del Rosario, Joel Bermejo, Yanti Barsalas. They've been part of this journey, so we also dedicate this particular victory to all of them. It's actually historical because it's the first time that 19th or 20th ranked team has managed to reach the get 3rd place in this tournament. Para marating ang 3rd place finish, tinalo ng Philippine Ascals ang India at Tajikistan, mga dating kampiyon sa AFC Challenge Cup, na isa sa mga pinakamahalagang football competition sa Asia. Makasaysayan din ang pagkapanalo ni Phil Young Husband ng Golden Boot Award. Siyang kauna-unahang miyembro ng Philippine team na mabigyan nito. 6 ang goal na naipasok ni Phil sa buong kompetisyon. Ang bawat goal, sinusundan niya ng sayaw na alay raw niya sa kasintahang si Angel Luxin. I was speaking with Angel and she said that I should do something special after the game rather than just hug everyone. So she said to do something, and then so I dedicated the dance to obviously Angel and then my younger sister Kerry. Laking pasalamat din ni Chiefy Caligdong, sabay sabing umpisa pa lang daw ito para sa tinagurian ng emerging football team sa rehiyon. Malaking improvement para sa team na ipinakita ng buong team na buong players na makuha yung ganitong ano. Umpisa pa lang ito para sa inyo? Siyempre, umpisa pa lang pero hindi pa tapos yung laban. We keep on fighting for the country. But I see it from a bigger picture. I think we still have areas of improvement and victory will come. Takes a little bit more, but it will come, I'm quite sure. With this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Halos magsing dami naman ng mga Pilipinong naniniwalang may sala si Chief Justice Renato Corona at yung mga undecided o hindi pa po nakakapagpasya batay sa latest survey ng Pulse Asia kaugnay sa impeachment trial. Pero pagtiyak ng mga senator judge, hindi raw maapektuhan ng anumang survey ang kanilang magiging desisyon. Saksi si Jam Sisante. Animoy teleseryeng sinubaybayan ng ilan nating kababayan ang makasaysayang pagilitis sa punong mahistrado ng Korte Suprema na si Renato Corona. Katunayan, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia,
8 sa 10 Pilipino raw ang sumusubaybay sa impeachment trial. Gayunman, batay pa rin sa parehong survey, mahigit kalahati ang nagsabing kaunti lang ang kanilang nalalaman tungkol sa paglilitis. Tinanong din ang mga respondent tungkol sa mismong akusado. 47% sa kanila ang naniniwalang guilty ang punong maestrado. 5% naman ang naniniwalang siya ay inosente. Gayunman, kapansin-pansin na 43% ng respondents ang hindi pa desidido sa issue, habang 5% ang nagsabing wala silang sapat na batayan para makapagdesisyon. Sinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey mula February 26 hanggang March 9 o bago magpresenta ang depensa ng ebidensya laban sa mga alegasyon ng prosekusyon. Paniwala ng prosekusyon, marami silang nakumbinsing Pilipino sa kanilang mga argumento. Ang for conviction is 47 as against 5. Di ba ang layo nun? So it just shows siguro the strength of the evidence of the prosecution. It shows na yung malakas na ebidensya kasi nung una naman hindi naman nakita ito. Pag-asa naman ang hatid ng resulta ng survey sa depensa. Nagsimula kami, yung general na pakiramdam ko is parang ang tingin ng tao is talagang guilty na. Pangalawa, tas parang hindi handang makinig. Tapos po yung parang naninimbang pa din sila. Pero po ngayon makikita ko po na bukas po ang ating mga kababayan. Si Supreme Court spokesman Midas Marquez naman, kunestyon ang timing ng survey. Hindi ko rin alam kung yung propriety ng mga the conduct of these surveys. If this is something that be done, dahil nga meron pa tayong impeachment proceedings ongoing pa. Ang palasyo tumanggi ng magkomento tungkol sa survey. Sabi naman ng ilang senador na aming nakausap, bilang mga hukom sa paglilitis, hindi raw makakaapekto sa kanilang magiging desisyon ang resulta ng survey. I will decide it according to the evidence and nothing more. The classic case of surveys that was wrong is the man on the cross. He was the product of a survey. He was judged by a survey. And until now, people are worshiping him. Diin mo kung ano yung dumadating sa impeachment court at nilalahad doon. At kung ano yung mga sagot sa mga nilalahad. Yun dapat ang i-evaluate namin mabuti at we can base our decision on that. The guilt and culpability of the accused, the Chief Justice, will not be determined by surveys or by public opinion. It will be decided by the senator judges individually and collectively. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Kasunod ng pagkamatay ni Marvin Reglos, ilang law schools hindi na tatanggap ng mga estudyanteng kinasuhan o na-convict sa paglabag sa anti-hazing law. Banyagang gumawa ng video na 20 Reasons I Dislike the Philippines, humingi na ng paumanhin. At mga patok na outfit ngayong summer, alamin. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Sa pagpapatuloy na impeachment trial, ginisa ng mga senator judge ang administrator ng Land Registration Authority o LRA na pinagmulan ng listahan ng umano'y may 45 ari-arian, si Chief Justice Renato Corona. Pinagdebatihan din sa paglilitis kung kailan maituturing na nagsimula ang ownership o pagmamay-ari ni Corona sa kondo sa The Column sa Makati. Saksi si Sherry Antores. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kay Land Registration Authority o LRA Administrator, Atty. Eulalio Diaz III, nakuha ng prosekusyon ang listahan ng 45 ari-arian umano ni Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Diaz, nitong January 8 ay tinawagan daw siya ni Lead Prosecutor Representative Niel Tupas Jr. para humingi ng listahan ng mga real estate property ng punong maestrado. Gayon din ang kanyang asawang si Cristina, mga anak at manugang. Kasunod ng tawag na ito ay ang formal request na isinumite ni na Prosecutors Elpidio Barzaga at Marlene Primicias Agabas. Kaya noong January 10, nagpadala ng sulat si Diaz kay Tupas na naglalaman ng mga kopya ng mga titulo na pag-aari ni Corona at ng kanyang pamilya. Pero ayon sa depensa, 17 raw sa mga titulong ito ay kanselado na. Bagay na alam naman daw ng prosekusyon. Out of the 45 titles listed in this January 10, 2012 letter of the
Honorable LRA Administrator, addressed to the Honorable Congressman Neil C. Tupas Jr., there are 17 canceled titles. Can I have that admission as well, please? I think, Your Honor, it's for this honorable court to make a finding on that issue. Kasunod nito, humingi ng paglilinaw si Senador Chis Escudero. May I ask where this is leading to? Because if the count of the defense is 28, that's 45 minus 17, but the prosecutors already admitted they proved 21. That's actually even more than, correct me if I'm wrong. The count we were given is 21, excluding already the 3 parking lots that did not have separate titles. So 24 kung kasama yung tatlo. The count of the defense is 28? Actually, we'll be able to point out that it's not even 21. That makes it 6 titles, Your Honor. 5 are listed in the salad. In this list, Your Honor. And that is 6, Your Honor, because there is a big lot that has actually 2 titles, Your Honor. Sa clarificatory questioning naman ni Senador Jingo Estrada, sinabi ni Diaz na kaklase pala ni Pangulong Noynoy Aquino sa grade school sa Ateneo na computer-generated daw ang search sa mga titulo ng mga korona gamit ang ilang keywords. Ang mga resulta galing daw sa computer records ng iba't ibang registry of deeds. Did you not verify or authenticate the properties that belong to the respondent, Chief Justice Corona? We don't normally, sir, certify that the title belongs to a person because what we do is we issue a certified copy and from there it can be inferred, Your Honor, who is the owner. Kasi meron dito sa number 44, sa TCT number 84241, it is in the name of Ismael A. Mathay Jr. And I don't think he has any relation with the respondent. Bakit nailista ito? Meron pang sa National Housing Authority, number 33, TCT number RT 106747. Anong kinalaman ni mag-asawang Corona rito? Before you issue a corresponding letter, siguraduhin nyo na talagang totoong pagmamay-ari na kung sino man yan. Kung si Chief Justice Corona, sana siguraduhin ninyo na pagmamay-ari ni Chief Justice Corona, hindi. Pati yung cancel titles, ilalagay nyo rito sa sulat ninyo. Kaya tuloy, yung perception ng taong bayan, ang perception ko dito, marami pala lupa o ari-arian itong respondent na ito. Ang puntong ito, sinagundahan ni Senador Joker Arroyo. You know, I am bothered by this aspect of the proceedings. The cavalier attitude of the administrator and the prosecution. In my mind, I always thought that the Chief Justice is so rich owning 45 properties. That was what was stuck in my mind. Quite frankly, you misled the public by initially announcing 45. Is that fair? I mean, you just cannot say a person owns 45 and you are not sure. And then in an impeachment proceeding, I mean, it's just isn't done. During the formal offer of evidence, we only submitted 21 titles out of 45 titles, Your Honor. To be fair to the prosecution panel, Your Honor, just want to state for the record that we did not mislead the public by attaching Annex A, which is the Land Registration Authority letter. We have every reason to believe the authenticity of these documents, and we attach it in good faith. Para maayos na ang listahan ng pinagtatalo ng ari-arian daw ni Corona, nagkasundo ang prosekusyon at depensa na magpulong na lang bukas ng umaga para plansyahin ang listahang ito bago sila muling humarap sa korte. Muling tinalakay sa pagdinig ang condo unit na mag-asawang Corona sa The Column sa Makati. Sa pagsalang muli kay Ayala Property Manager Ben Slim, umikot ang diskusyon sa kung kailan maituturing na nagsimula ang ownership o formal na pag-aari ng mga Corona sa naturang unit. Under the language of the master deed, what is the meaning of accept? That's the time, Your Honor, that the unit owner really accepted the unit. Think again.
What do you mean by accept? He accepts it verbally? He accepts it physically? He accepts it in writing? What is the meaning of accept? Based on my observation, Your Honor. Your observation? Yes, Your Honor, that there is a form on there, but that is already for the developer side, Your Honor. Git ng depensa, ang deed of ownership ay nagsimula noong 2009, kung kailan na i-turn over ang unit kay Mrs. Corona. Pero sabi ng prosekusyon, 2004 pa raw ay pag-aari na ng mga Corona ang unit, taon kung kailan na-execute ang deed of sale. Sinimulan din daw ng mga Corona ang pagbabayad para sa unit noong 2003 pa. Dahil studio unit ang una nilang binili at saka lang ipina-upgrade sa one-bedroom unit. Dahil dito, ayon sa prosekusyon, hindi lang dapat sa 2010 SALN idineklara ni Corona ang The Columns condo, kundi sa mga nauna pang SALN. Maya-maya pa, nag-manifest na si Senador Sergio Osmeña. It had to be booked in 2003 and 2004 as an asset. And if the unit had not been delivered, it should have been booked maybe as a accounts receivable from Ayala Land. If the unit was never delivered, even in 2010, that 3.5 million should still have appeared in his asset side. Otherwise, we have a David Copperfield thing. Now you see it, now you don't. Puntong sinusugan ng presiding officer. But it's still from the beginning of time of this contractual relationship, there was an asset. Only that it passes from cash to a concrete thing known as a condo unit. The condo unit came into existence when it was actually constructed, but all along there was an asset that must be reflected in one's SALN. Tumestigo rin sa korte si Carmina Cruz, Customer Relations Head ng Alveo Land. Sa kanyang testimonya, kinumpirma ni Cruz na nagkaroon siya ng palitan ng liham kay Mrs. Corona patungkol sa condominium unit. Based on company policy, it is determined via the seller. Does the deemed acceptance involve any participation on the part of the buyer? If it seems stated on the contract to sell, then normally it is exercised by the developer. On September 3, 2008, it refers to the deemed acceptance of your unit 31B Tower 3, the Columns Ayala Avenue, and its tax declaration. As you had been advised by our technical representative, Denise Aniceto, the rectifications to your unit have already been completed. Humarap din sa korte si Attorney Perlita L., Executive Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court, kaugnay naman sa McKinley property. Isinumite niya sa korte ang Declaration of Trust na in-execute ng mag-asawang Corona para sa anak nilang si Maria Charina na siyang nakapangalan sa titulo ng McKinley property. Iniharap din niya sa korte ang certified true copy ng Special Power of Attorney na inisyu ni Maria Charina para sa kanyang ama na siyang tumayong attorney in fact o ahente para sa naturang transaksyon. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Simula sa darating na pasukan, hindi na raw tatanggapin ng mga kolehiyong miyembro ng Philippine Association of Law Schools sa mga estudyanteng nakasuhan o na-convict dahil sa paglapag sa anti-hazing law. Paniwala kasi ng organisasyon, walang karapatang maging abogado ang ngayoy mga lumalabag sa batas. Saksi si JP Soriano. Pinaniniwalaang sa kamay ng mga kapwa mag-aaral niya sa abogasya, binawian ng buhay si Marvin Reglos. Marami-rami na rin estudyante ang namatay sa hazing. Ang kultura ng karahasan, hirap pa rin mawaksi sa ilang grupo. Kaya kanina, nakipagsunduan ng mga miyembro ng Philippine Association of Law Schools o PALS na simula sa dating na pasukan, hindi na papayagang mag-enroll sa lahat ng miyembro nilang law school ang sinumang nasampahan ng kaso o na-convict dahil sa paglabag sa Republic Act 8049 o anti-hazing law. Paniwala ng organisasyon, walang karapatang maging abogado. Balang araw ang mga ngayon pa lang ay lawbreaker na. Kabilang sa mga miyembro na lumagda sa kasunduan ng San Beda Law School kung saan nag-aral si Reglos. Gayunman nasa mga paaralan pa rin kung papayagan ng mga fraternity at sorority. Ito was a unanimous decision kasi mga deans na yan, ayaw din naman nilang maging victim yung mga estudyante nila, mga ama rin niya, mga magulang din niya. Ang ilang dekano ng College of Law ng ilang universidad gaya ng UST agad ang ipatutupad ang kasunduan. But we share the sentiment with the members of the association, and that should be the policy henceforth, so that students will think not only thrice, but think so many times before they commit any acts of violence. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.
Samantala, humingi na ng paumanhin ang dayuhang gumawa ng video na may pamagat na 20 reasons I dislike the Philippines. Sa video ay dinatalya ng Amerikanong si James Siska ang mga bagay na di niya raw gusto sa Pilipinas. Gaya ng mga palikurang walang tissue at lubak-lubak na kalsada. Pero sa bago niyang video, sinabi ni Siska na hindi niya raw intensyong makasakit ang damdamin at ang kanyang ginawa ay saklaw raw ng kanyang kalayaang makapagpahayag. Tapat na obserbasyon at opinyon niya raw ang kanyang inilabas sa video na dapat daw pagtuunan ng pansin, di lamang sa Cebu, kundi sa buong bansa. Deeply sorry that I offended the Philippine nation and more specifically the Cebuanos that have been so nice to me over the years. And I'd just like to start by saying that the video that I hosted was never made to attack or put down or to hurt or to let down some of the people in this wonderful and beautiful nation. Summer na naman at syempre di maiwasang pumorma ng ating mga kababayan. Pero ano nga ba ang mga patok na outfit ngayong tag-init? Alamin sa report ng saksing si Nelson Canlas. Formang pang-beach ang dapat pagandaan ngayong summer, kundi syempre, pati ang inyong pang-araw-araw na pampasyal ngayong tag-init. Pagdating sa prints at kulay, you won't go wrong pa rin sa matitingkad at bulaklakin tulad ng mga nakaraang summer. Pero ang particularly in this 2012, tangerine o shades ng orange. Pagdating naman sa fabric, recommended ng mga experts ang breathables o yung mga telang mas mabilis pasukin ng hangin. Pinakamainam daw yung 100% cotton. Out naman ang tight-fitting, metallic colors at makakapal na tela na mainit tignan. Gayon din ang mga metal at malalaking mga alahas na literal ding mainit sa pakiramdam, lalo na tuwing araw. Ang bagay na accessories, subtle and understated jewelry. Importanteng pagtuunan ang fit, mapa summer wear o swimwear, kaya pwede na ring simulan ang pagdadiet at exercise. You should be comfortable kasi if you're comfortable, then it shows na you're confident, and if you're confident, it shows na you're beautiful. Nelson Canlas ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.